tayong hinaharap. Ang pagkatapos ay ang paghuhukom. Huhukuman tayo ng Diyos, mga kababayan, mga kapatid. At kung tayo gusto nating maligtas at makarating sa Diyos sa langit, samantalang tayo nabubuhay, gumawa tayo ng mabuti, sabi ni San Pablo. Sabi naman ng Ecclesiastes, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig, matakot ka sa Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos. Yung utos po ng Diyos, yun nga yung mabuting gagawin natin Sapagkat ito ang wika, ang buong katungkulan ng tao. Yung utos ng Diyos, ang mabuti na ating dapat gawin. 7:12 ng Roma. Kaya nga ang kautusan ay banal, at ang utos ay banal at matuwid at mabuti. Yung utos po yun ng mabuti. Kaya tayo ginawa ng Diyos para gumawa tayo ng mabuti. Kaya tayo nilikha para gumawa tayo ng mabuti samantalang may buhay at pagkakataon. Ito ang buong katungkulan ng tao, sabi ng Ecclesiastes. Bakit? Kasi dadalhin ng Diyos ang gawa sa kahatulan. Pag ang ginawa mo, puro kasamaan, mapapahama ka, mapupunta ka sa impyerno. Pero yung gumagawa ng mabuti at nagtitiis sa paggawa ng mabuti, ang pangako po ng Diyos doon sa Roma Kapitulo 2, versikulo 7. Sa mga nagsisipagtiyaga sa mabubuting gawa sa paghanap ng kalwalhatian at puri at ng di pagkasira ay ang buhay na walang hanggan. 8. Datapwat ang sa mga palaaway at mga hindi nagsisitalima sa katotohanan, kundi bagkus nagsisisunod sa kalikuan ay ang kagalitan at kapuotan. Kapighatian at kahapisan ang sa bawat kaluluwa ng tao na gumagawa ng masama, ng Hudyo una-una at gayon din ng Griego. Datapwat kalwalhatian at karangalan at kapayapaan ang sa bawat taong gumagawa ng mabuti, sa Hudyo ang una-una at gayon din sa Griego. Ayan, pinakikita po rito ni San Pablo ang dalawang kahahantungan ng tao. Ang sabi niya doon sa 7, sa nagsisipagtiyaga sa mabubuting gawa, sa paghanap ng kaluwalhatian at puri at nandi pagkasira, ay ang buhay na walang hanggan. Meron po nakareserba ang buhay na walang hanggan Mamatay ka man, may pag-asa kang mabubuhay kang walang hanggan. Doon sa nagsisipagtiyaga ng mabuti. Pero sa mga taong hindi nagtitiyagang gumawa ng mabuti, mga palaaway, ayaw tumalima sa katotohanan, bagkus nagsisisunod sa kalikuan ay kagalitan at kapuutan, kapighatian at kahapisan sa bawat kaluluwa ng taong gumagawa ng masama. Datapwat kaluwalhatian at karangalan at kapayapaan sa bawat taong gumagawa ng mabuti. 5:28-29 ng Juan. Huwag ninyong ipanggilalas ito, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makaririnig ng kanyang tinig, at magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay, at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na mag-uli sa paghatol. Ayun, dalawa po ang destino ng tao, mga kababayan. Sabi ng Panginoong Jesucristo, huwag niyong ipanggilalas ito, huwag kayong mawala ng pagpaniniwala. Darating ang oras, lahat ng nasa libingan makakarinig ng kanyang tinig. Lalabas ang gumawa ng mabuti sa pagkabuhay na maguli sa buhay. At ang nagsigawa ng masama sa pagkabuhay na maguli sa parusa o sa paghatol. Kaya po dalawa ang destino ng tao Dahil dito, dapat bago pa tayo mamatay, magsikhay na tayo sa paggawa ng kabutihang itinuturo ng Diyos. At yung kabutihan, yun po yung kanyang utos. Ang kautusan ay banal, matuwid at mabuti. Susunod tayo sa utos. Yung utos, ang pagsunod sa utos, ang buong katungkulan ng tao. Bakit? Dadalhin ng Diyos ang tao sa kahatulan Wala ngang makakaano ron At sa baliniho sapat. Sabi sa pasyon, ang Katoliko, binabasa yan Kung minsan di lang iniintinding mabuti Hihipan niya o pakakak na ipupukaw sa lahat. Ang anghel ay magtatawag, ito ay
ipangungusap. Bangon kayo, mga patay, magsidulog kayong tunay sa mataas na hukuman. Yaong sumakop sa tanan, haring makapangyarihan. Ayan, nasa pasyon po yan. Binabasa yan pag Abril o kaya Marso. Pag mahal na araw. Ang tao pa lang ng patay, sabi sa pasyon, bangon kayo, mga patay, magsidulog kayong tunay sa mataas na hukuman. Diyan lang hukuman ng tao Kaya nga kailangan matakot ka Pag puro kasamaan ng ginawa mo, pagdating ng paghuhukom katakot-takot na hirap yung nararanasan mo sa impyerno. Samantalang gumawa ka ng mabuti, mabubuhay ka naman ng walang hanggang buhay sa piling ng Ama. Kaya habang naririto pa tayo sa lupa, sabi rin ng pasyon yun. Samantalang may oras pa ay maglaan kang maaga. Kung gumabit, dumilim na, ay lalong maghihirap ka. Gumaway nga pa. Ayun. Kaya sabi, samantalang may oras pa. Yun ang sinasabi sa Biblia. Kasi ang pasyon po, yung ibang bahagi diyan kinuha sa Biblia ni Padre Mariano Pilapil Ginawang parang patula, nilapatan naman ng musika. Kaya yan ngayon ang napapagkatuwa ang basahin pag mahal na araw ng Katoliko. Pero binabasa lang yan, hindi naman iniintindi Yung mga Katoliko nga, hindi naniniwalang mabubuhay siya uli samantalang kung iniisip mo nasa pasyon, samantalang may oras pa, maglaan kang maaga. Kung gumabit dumilim na, lalo maghihirap ka, gumaway nga pa. Lalo na kung namatay ka na. Bakit? Walang magagawang tunay ang namatay mong katawan. Palibhasa'y lupa lamang, sa abang-aba mo naman. Kung ika'y walang sinimpan, samantalang may hininga at ika'y bubuhay pa. Baka akala na mga kapitbahay si Mana Santa na. Pagpauman ninyo po. Binabasa ko lang yung pasyo para patunayan sa inyo na ito talaga nasa Biblia, ito pinaniniwalaan ito ng mga matatandang Katoliko. Kaya lang hindi tinuturo sa kanila Samantalang may hininga at ika'y na bubuhay pa, ay maglaan kang maaga. Sukat mong ikaginhawa ng gamit mo na. Ayun. Samantalang may oras pa pala dapat Yun yung sinasabi sa Biblia, samantalang tayo may pagkakataon, gagawa na tayo nung ipinagagawa ng Diyos na kabutihan kasi dadating ang oras, mawawalan ka na ng panahon mamamatay ka.
magandang gabi